ulo ng ating mga competition sa Miss Universe pageant. Ilang candidates naman sumablay sa national costume. Ang PNP may hamon naman sa kusang investigasyon sa mga kaso ng tanim droga na tuklasan naman sa Senado. Panibagong mga testigo sa pagpatay sa Koreano tiniyak na haharap din. Samantala naman ang Pangulong Rodrigo Duterte makailang ulit daw nagsorry sa Korean Ambassador. Dati ni Special Action Force Director at retired General na Peñas, itinatanggi pa rin na nagbigay ng direktang atas sa kanya ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Ikinagalak din ni General na Peñas ang komisyong bubuin naman ng Pangulong Duterte para malinawan ang lahat sa isyu pa rin ng Mama Sapano Operation. Samantala naman, dalawang sunog na bangkay nakita sa loob ng kotse sa Leyte, hindi pa rin makilala ng mga pulis. Balita sa iba yung dagat, US President Donald Trump magpapatupad na rin ang pagtaas ng buwis para mapunan daw ang pagtayo ng border wall sa bansang Mexico. Samantala sa sports balita, tennis legend na si Roger Federer hangad na magkampiyon sa Australian Open kahit may iniindang injuries sa tuhod. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Marami pa rin mga katanungan nais malaman ng mga senador matapos ang unang pagdinig sa issue pa rin ng pagpatay at pagdukot naman sa Korean businessman. Dito, ilang mga opisyal din ng PNP ang nagisa ng gusto sa nasabi namang iskandalong kinasasangkutan. May update pa si Bombo Dennis Samito. Magiging maingat umano ang Senado sa pagsakalang ng mga bagong testigo sa mga susunod na hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pagpatay sa Korean businessman na si Jake Ju. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang pinuno ng naturang lupon, hindi nila pagbibigyan ng anumang basta hirit at demand ng kampo ng pangunahing suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ang naturang pulis ang sinasabing pumatay sa negosyanteng Koreano kung saan ay may nagtuturo dito na testigo. Gayon din ang direktang involvement nito dahil siya mismo ang naghatid ng labi ng banyaga sa funeral parlor bago ito na-cremate. Magugunit ang kahapon na ilang ulit ipinagpilitan ni Santa Isabel ang paggamit ng audio at video recording na hawak niya, bagay na hindi pinagbigyan dahil sa paglabag daw sa ilang probisyon ng umiiral na batas. Samantala, hinamon naman ang pinuno ng lupon ang PNP na kusang mag-imbestiga ukol sa mga nabunyag na tanim droga sa ilang banyagang subject ng anti-drug campaign. Kitang-kita kasi sa iprinisintang video ni Lacson kung saan ilang pulis ang nagtatanim umano ng droga at may pagkakataong pinagnanakawan pa ang banyaga bago ito i-raid. Saka naman tatakutin at hihinga ng ransom kung sakasakali dahil na rin ito ang panibago daw na modus ng naturang mga pulis na kabilang sa hanay ng mga pulis Iskalawag ang tinatawag na tokhang for ransom at kaugnay niyan pakinggan natin ang ilang bahagi ng pahayag ng chairman ng komite na si Senator Lacson. Pero may mga kaso pa rin similar in nature, kaya lang yung mga cases did not lead to the death. Okay. Nga sabi ko, kailangan ma-restore yung trust muna eh. There was a time na yung Filipino Chinese community were trustful of the police. So they were reporting kidnapping cases. Pero ngayon, nawala nga yun eh. So kailangan ma-restore yung trust bago ma-solve itong mga issues na ganito. Sa ngayon ay aabot Bombo Elmar mga kaibigan sa halos 100 ang bilang ng mga kaso ng umano'y tokhang for ransom. Bagay na hindi naman sinasang-ayunan ng Philippine National Police dahil ito raw ay dati ng modus operandi ng ilang mga tiwaling pulis at hindi naman tokhang ang base ng naturang operasyon kundi ito ay direktang pagdukot at paghingi ng ransom. Pero para kay Senator Panfilo Lacson, iniaangkop ito sa maigting na kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga, bagay na sinasamantala ng naturang mga tiwaling pulis para pagkakitaan at sa huli ay papatayin ang kanilang mga biktima. Mula sa Senado, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Dennis, marami ang nakapansin na itong si SPO3 Ricky Santa Isabel ang talagang idinin ang gusto at na rin ay matindi mga pagtatanong. What about yung ibang makasamahan niya? What about yung mga nagsilbi di umano na mastermind dahil sa meron pang mas mataas talaga na pulis kay SPO3 Isabel? Ano, Bombo Dennis?
Itong nagkataon lang kasi kahapon, Bombo Elmar, na walang direktang witness na nagtuturo dito sa ibang mga pulis, lalo na doon sa higher officials nitong si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ang pangunahin lamang na itinuturo ng kasambahay na dumalo rin sa naturang hearing ay itong naturang pulis, habang yung mga higher officials nitong si Santa Isabel ay hindi naman itinuturo dahil hindi raw nakita ng nasabing kasambahay. Kaya naman, ito lamang yung naging basihan upang pigain ng husto itong naturang pulis, na pati yung kanyang assets ay naungkat na rin. Aabot kasi ito, Bombo Elmar, sa nasa 20 million pesos yung kanyang assets. Gayong ang kanyang take-home pay lang ay nasa 8,000 piso kada buwan, bagay na hindi raw nagtutugma ayon na rin dito sa mga mambabatas. Bombo Dennis, dumalo din kahapon yung misis ng Korean national na napatay nga at dinukot. Lumutang din ba dyan yung mga text message at yung sa negosasyon at yung pagbibigay ng pera na paghiling, at matapos magbigay ng 5 million, merong ulit hiling? Kasi syempre, baka ang nasa likod niyan yung mas mataas pa na opisyal ng PNP, Bombo Dennis? Sa ngayon ay pinapa sa ilalim na ito sa forensic analysis yung cellphone conversation, yung palitan ng text message at yung mga tawag, yung logs, ay kinakailangang i-produce sa susunod na hearing para mapakinabangan yung naturang data. Dahil kahapon ay bagamat may nagbabanggit nito, wala naman yung transcript, kaya't hindi makukuha yung chronology of events sa pamamagitan ng naturang text message. So sa mga susunod na hearing, inaasahan na mas komprehensibo ang magiging proseso, lalo't may mga bagong testigo na inaasahan ding lulutang. Next hearing, kailan yan, Bombo Dennis? Sa susunod na linggo, araw din ng Huwebes, yung naturang pagdinig at ipagpapatuloy, parehong komite pa rin, at posibleng madagdagan na rin yung bilang ng mga senador na dadalo dahil may mga wala doon sa hearing pero interesado na makibahagi rin sa pagtatanong sa naturang mga testigo, Bombo Elmar. Maraming salamat si Bombo Dennis Samito. 7 minutos na po ang kalipas ng alas 7 ng umaga. Nagsalita na rin ang Korean Ambassador to the Philippines sa nangyaring kababayan nila na pinatay ng ilang mga pulis. Ang naturang ambassador ay nagtungo naman sa General Santos City kasama ang Pangulong Rodrigo Duterte. At may update pa rito ang Bombo Radio Jensen. Binigyang diin ni Korean Ambassador to the Philippines Kim Jae-shin na hindi ordinaryong kaso ang pagkakapaslang sa kanilang kababayan na si Ji Ik-ju dito sa bansa. Ito'y lalo pat mga miyembro ng Philippine National Police ang sangkot sa naturang krimen na ginawa pa mismo sa loob ng PNP headquarters. Inihayag ito ng Korean Ambassador kasabay ng kanyang pagdalo sa ceremonial switch-on at kick-off ceremony ng Sarangani Energy Corporation Section 2 ng 105 megawatt coal-fired power plant sa Maasin, Sarangani Province kahapon, na dinaluhan rin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa, personal itong nakausap si Pangulong Duterte kung saan makailang ulit umano itong humingi ng paumanhin at nagpaabot ng pakikiramay at simpatiya sa pamahalaan ng South Korea. Kasabay nito, nangako umano si Pangulong Duterte na gagawin ang lahat upang mapanagot ang mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman at upang mabigyan ng hustisya ang kanilang kababayan. So this is not an ordinary case. This is committed by the policemen in active service, and they killed people at the headquarters of the PNP. It's an enormous important thing. Ask Mr. President to do everything to solve this issue. So he also promised to do that. He expressed his condolence and his sympathy, and he said many times he is really sorry. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, tanggap naman ng dating hepe ng Special Action Force, ang retired general na si Hitulio Napiñas, ang balaki ng Pangulong Rodrigo Duterte na magtayo ng investigating body o naman ay independent body na siyang muli mag-imbestiga naman sa issue ng Mama Sapano Operation. At may detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Mariing pinabulaan ngayon ni Director Getulio Napiñas, dating direktor ng PNP Special Action Force, ang naging pahayag ni ating Pangulong Benigno Aquino III na direkta siyang binibigyan ng direktiba sa Mama Sapano Operation. Makita sa kanyang reaksyon sa naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte, tahasan nitong ipinasa ang sisi kay Napiñas ang madugong operasyon dahil hindi lang ito sinunod ang kanyang atas na may mag-coordinate sa AFP ilang araw bago ang Oplan Exodus.
Sinabi ngayong umaga ni Peñas, tanging kay dating PNP Chief Alan Purisima siya kumukuha ng direct orders kahit pa kasama siya sa pagbibigay ng briefing kay Aquino. Ayon kina Peñas, lahat daw ng kanyang rekomendasyon kung kailan isasagawa ang operasyon at koordinasyon sa AFP ay pinapadaan niya kay Purisima at kay Purisima naman siya o binibigay ni Aquino ang kanyang instruction at go signal. Inaig din itong dapat Air Force Commander ang magpaliwanag kung bakit hindi sila nagbigay ng aerial support ng binalakbakan ng MILF ang mga SAF commandos. Kasabay ito, nilinaw din ni Peñas na lahat ng partisipasyon ng US Forces mula intelligence, training, execution ng operasyon at rescue ay sang-ayon sa Philippines-US Agreement. Nagpahayag din ang agalakan sina Peñas sa pagbuo ni Pangulong Duterte ng isang independent commission para malaman ang katotohanan sa Masapano operasyon. Sa komisyon daw magkalaman kung bakit PNP SAF at hindi Army ang nagsagawa ng operasyon dahil mayroon daw malalim na dahilan hindi pa lumalabas. Lahat daw na ito, masasabi ngayon na Peñas, ay nakasaad sa minutes ng Senate inquiry na isinagawa noong nakaraang administrasyon. Sina Peñas kasama ni Purisima ay kinasuhan na ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa kanilang panagutan sa pagkamatay ng 44 na SAF commandos. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond, meron na bang ano dyan, pahiwatig kung kailan makukompleto yung bagong investigating body? Dahil sa Liban dyan ay nakabinbin din ngayon ang kaso na dyan sa Ombudsman, patong-patong ng mga kaso, Bombo Raymond. That's right, wala pang timeline or exact date kung kailan mabubuo yung komisyon na yan. Dahil kahapon sa aming press con, sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na so far ay in the process pa lamang at wala pa siyang nakikita na kopya ng mga draft na maaring bubuo sa naturang Independent Commission, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Mga kababayan, sana suportahan niyo po ako this coming January 30 for Miss Universe 2016 at sana po makoronahan din ako ni Pia ulit. The 65th Miss Universe Updates. Matapos maging sold out na ang mga tickets para naman sa coronation ng 65th Miss Universe na pinamaan sa Enero at 30, po yan ng Lunes, ay magbebenta na rin ang Miss Universe Organization na mga tickets para naman sa standing room only. Ay naman dito kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, isa sa mga organizers ng Miss Universe Beauty Pageant. Marami pa rin daw kasi ang naghahanap ng tickets, lalo na ang mga pageant enthusiast. Kahit ilang araw na lamang bago naman ang koronasyon, kaya't nagkakabusan na. Dito nga nagdesisyon na rin ang mga organizer na magbenta pa ng mga tickets para naman doon sa mga lugar at inaasahan ang iba ay tatayo na lamang. Samantala din naman mga kaibigan ay pinuri din naman ni Singson ang lahat ng mga kandidata. Hindi lamang dila naman sa kanilang taglay na ganda, kundi dila naman sa kanilang talino, talento at magandang mga personalidad. Kagabi mga kaibigan, nagpatalbugan naman ang mga kandidata sa kanilang swimsuit, ginarin sa national costume. At ang natura namang kompetisyon o preliminary na competition kagabi ay magiging bahagi naman yan sa pagtala ng kanilang mga makukuhang mga rating para naman sa Coronation Night sa darating na Lunes. Samantala, balikan natin ang matatamis na mga pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na 3 beses nanalo nga ang Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant mula sa video report ni Bombo Nes Mercado. Tatlong araw the filing bago of ang cases, coronation, ano po ba mas yung lalo pang lumakas Secretary ang Miss Gire? Universe fever, Ano yung particular main sa mga action beauty point natin? pageant fanatics. Is Kaugnay it, nito ay atin ding kasi balikan ang nangyayari mga po ito, lalo na yaong mga labis na Napakalapit tumarak, gaya ng 3 Pinay title holder na sina Gloria Diaz, Margie Moran at Pia Wurtzbach. Taong 1969 nang unang beses na masungkit ng Pilipinas ang Miss Universe crown sa pamamagitan ni Diaz sa coronation na ginanap sa Miami Beach, Florida, USA.
Yan ang question and answer portion sa beauty queen turned actress na noon ay 18 years old pa lamang at ngayon ay 65 years old na. Nasundan ito noong 1973 sa pamamagitan naman ni Margarita o Margie Moran sa coronation na ginanap sa Athens, Greece. Now, Miss Philippines, this is the remaining question. This question is for you. Your question is, let's make believe that all of a sudden, this is a perfect question for her. Let's make believe that all of a sudden you had $1 million. What's the first thing you would buy and why would you buy it? A house and lot. Because it's the most expensive thing and I can't afford it. So if I had $1 million, I'll buy a house and lot and live by myself and other people, of course. Thank you very much, Miss Philippines. Yan ang winning answer ni Moran na noon ay 19 years old pa lamang at ngayon ay 63 years old na. Pagkatapos ng 42 taon, muling nagkaroon ng Miss Universe ang Pilipinas matapos magwagi ang ating pambato na si Pia Alonzo Wurtzbach sa Las Vegas. Narito ang interview portion kay Wurtzbach na noon ay 26 years old na o mas matanda ang edad sa mga sinundang yapak. Here we are. Why should you be the next Miss Universe? To be a Miss Universe is both an honor and a responsibility. If I were to be Miss Universe, I will use my voice to influence the youth and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country, which is the Philippines. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. Ngunit maliban sa tatlong Pinay Miss Universe, lumikha rin ng ingay ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa ating 4-peat na pagkakapasok sa top 5. Simula ito noong 2010 sa pamamagitan ng Bicolanang si Venus Ra na 4th runner-up at naging usap-usapan pa dahil sa bahagi ng kanyang kasagutan na major. In my 22 years of existence, I can say that there is nothing major problem that I have done in my life because I am very confident with my family, with the love that they are giving to me. So, thank you so much that I am here. Thank you so much. Third runner-up naman tayo noong 2011 dahil sa Jensen Beauty na si Shamsi Supsup na naging agaw pansin dahil sa kanyang tsunami walk. Marami naman ang nanghinayang sa halos abot kamay ng Miss Universe title noong 2012 sa pamamagitan ng first runner-up award ni Janine Togonon na Tubong Bataan. Hi there. Listen, as an international ambassador, do you believe that speaking English should be a prerequisite to being Miss Universe? Why or why not? For me, being Miss Universe is not just about knowing how to speak a specific language. It's being able to influence and inspire other people. So whatever language you have, as long as your heart is to serve and you have a strong mind to show to people, then you can be Miss Universe. Thank you. Yan ang sinasabing impresibong kasagutan ni Togonon, ngunit ang tinanghal na panalo ay si Olivia Culpo ng USA. Taong 2013 ay naibigay ng Laguna Beauty na si Ara Arida ang third runner-up sa Pilipinas sa kabila ng mga tinanggap na batikos dahil sa kanyang communication skills. Sa sumunod naman na taong 2014 ay nabigo na ang Pilipinas kung saan nagtapos lamang sa top 10 si Mary Jean Lastimosa na isinisi dahil daw sa kanyang national costume na gawa ng isang Colombian designer sa halip na Pinoy. Samantala, tumatak din sa lahat ang pagkatapilok ni Miriam Kiambao ng Pilipinas sa gitna ng evening gown competition, ngunit nasungkit pa rin ito ang pagiging first runner-up noong 1999. Sa pagkakataong ito, all eyes na ang lahat para kay 2016 Binibining Pilipinas Universe Maxine Medina kung maibibigay ang back-to-back win at ang pang-apat na Miss Universe crown sa bansa. Si Medina ay 26-year-old interior designer mula Quezon City. Yan ang special report hinggil sa 65th Miss Universe pageant sa Pilipinas. Ito si Bonbon Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo! Abangan pa detalye mga kaibigan yung pangyayari naman kagabi. Sino-sino kaya ang mga frontrunners lumutang matapos naman ang preliminary competition kagabi. Oras sa buong Pilipinas, 19 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Samantala muna.
Bombo Police Report! Bombo Police Report! Sa Davao mga kaibigan, meron pong isang dalagang pinatay doon po naman sa loob ng lodging house. Nasa linya ang Bombo Radyo Davao. Love Triangle ang isa sa motibo na iniimbestigahan ngayon ng San Pedro PNP patungkol sa pagpatay sa isang dalaga sa loob ng isang lodging house sa may Palma Hill Street nitong lungsod. Una nito, wala ng buhay nang na-recover ang biktima na nakilalang si alias Rodelisa, 23 taong gulang, residente ng Batalyon New Carmen, Tugbok District itong lungsod. Sa investigasyon ng otoridad, pumasok umano sa lodging house ang biktima kasamang isang lalaki alas 9 ng gabi. Ayon pa sa front desk officer, umalis ang suspect 1:30 ng madaling araw, ngunit hindi na nito kasama ang babae dahilan na pinuntahan nila ang kwarto. Sinasabing nakahandusay na ang biktima na duguan at wala ng buhay dahilan na tumawag agad sila ng mga pulis para humingi ng tulong. Sa isinagawang investigasyon ng scene of the crime operatives, namatay ang biktima dahil nagtamo ito ng saksak sa kanyang lieg. Agad na nagsagawa ng follow-up investigation ng otoridad at nakilala ang suspect na si Jose Silvano Almasa, 46 na taong gulang, may asawa, empleyado ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO at residente ng Block 3, Lot 8, Anahaw Village, Barangay Maa, Lungsod ng Davao. Patuloy ang paghahanap ngayon ng otoridad kay Alamasa na tumakas matapos ang kanyang nagawang krimen. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña, nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Isa namang recruiter ang arestado kung saan nirecruit daw ang minor de edad at ginawang prostitute. At nasa linya ang Bombo Radyo Kalibo. Arestado isang wanted person na harap sa kasong human trafficking sa isang convenience store sa S. Martelino Street, Calibaclan. Kinilala ang suspect na si Aldwin Salvania, 40 anyos, residente ng Sariaya, Quezon at pansamantalang naninirahan sa bayan ng Calibo. Base sa report na recruit ng suspect ang 3 babae mula sa Negros Occidental noong nakaraang taon at pinangakuan ng trabaho bilang waitress sa lalawigan ng Romblon, subalit ginawa umano itong prostitute. Maliban sa mga nagsampa ng reklamo, may na-recruit rin naman itong mga minor de edad sa Aklan kung saan dalawa sa mga ito ang nakatakas at nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa mga otoridad. Ang operasyon ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na pinalabas ni Presiding Judge Bienvenido Barres Jr. ng Regional Trial Court o RTC Calibaclan. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9208 o human trafficking. Walang itinakdang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang siya nag-uulat para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kontrobersyal naman sa Iloilo ang pangingikil ng mga opisyal ng Iloilo City Hall sa mga taga-Davaoenyo o mga taga-Davao na vendors. Ito'y pinabot na rin kay Pangulong Duterte at may follow-up dito ang Bombo Radio Iloilo. Ipinaabot na sa opisina ng Presidente Rodrigo Duterte ang reklamo ng mga vendors sa labas ng Haro Plaza sa lungsod ng Iloilo na galing Davao na kinilkilan ng pera at pinaalis sa kanilang pwesto. Ayon kay Inday na isang fruit vendor na galing Davao, nagpadala na sila ng reklamo sa Presidente dahil kung sa Iloilo City Government, pinapaasa na lang sila na sosolusyonan ang kanilang problema. Humihingi na lang sila ng kaunting konsiderasyon dahil sa isang linggo na, piyesta na ng Haro Iloilo City at pagkakataon na rin nito upang makabawi sa kanilang kapital. May kaugnayan din dito, emosyonal na nanawagan ng tulong sigi ng Edna Yangyang ng Mintal Davao kay Davao City Mayor Inday Sara Duterte at kay Presidente Rodrigo Duterte. Ayon dito, noong Disyembre pa lang sila nakapwesto at kumuha na rin ng permit sa Iloilo City Hall kung saan nakabayad na rin ito ng 10,000 piso sa Association of Barangay Captain o ABC Haro sa 10 pwesto nito para sa buwan ng Disyembre. Anya, ikinagulat na lang nila kung saan malapit na lang ang Haro Fiesta, doon pa at pinaalis sila sa kanilang pwesto sa sidewalk at hindi na inaprobahan ang kanilang permit. Dagdag pa nito, sana sinabihan na sila nung una pa lang na hindi na pwedeng magbenta sa sidewalk at sa loob ng 15 taong pagtitinda ng prutas, ornamental plants at fruit trees, ngayon pa lang ito nangyari sa kanya. Isa naman sa tinitingnan nitong dahilan sa pagpapaalis sa kanila ay ang anya, inggit ng kapatid ni Iloilo City Councilor Ed Peña Redondo na nagtitinda na rin ng tanim at kakompetensya nito. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Christian Chanova Lozada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Meron namang 2 sunog na bangkay ang na-recover sa loob ng kotse. Doon po naman sa lalawigan ng Leyte. Nasa linya ang Bombo Radyo Tacloban.
Patuloy na inaalam ngayon ng mga otoridad kung sino ang mga sunog na bangkay na nakita sa isang kotse sa Sitio Tag-Abaca, Barangay Balinsa, Sayaw, Abuyog, Leyte. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Head Police Superintendent Franco Simborio na pinoproseso ngayon ng Scene of the Crime Operatives o ng SOCO ang otopsiya ng dalawang bangkay na nakita. Dahil sa sobrang pagkasunog ng katawan ng mga ito ay ayon sa nasabing opisyal na hindi na ito makilala at hindi na din malaman kung babae ba o lalaki ang mga biktima. Halos maabo na din ang four-wheel car na gamit ng mga biktima. Ayon pa kay Simborio na nakuha ang chassis ng sasakyan na kung saan napag-alaman na pagmamayari ng isang Ferdinand Remolado ng Tagbilaran na Bohol. Nakipagtulugan na din ito sa LTO para makausap ang may-ari ng sasakyan. Nang sa gayon ay makuha ang anuwang impormasyon sa ikalulutas ng nasabing kaso. Samantala nakuha din ang isang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan ng mga biktima. Inaalam din ng mga otoridad kung ano ang naging motibo sa nangyaring insidente. At yan ang balita mula sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. At para sa Bombo Network News, Bombo, Cindy Wong ang maghakot. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hinimok naman ni Senator Grace Poe ang Philippine National Police na isilalim na sa lifestyle check ang mga polis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si G.Ek Jo. Pangunahin umano sa mga ito ang sinampan nga ng kaso na si SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Para sa senadora, hindi nagtutugma ang 10 million pesos na asset ni Santa Isabel na isang PO3 sa 8,000 pesos na buwanang take-home pay mula naman sa pagiging junior police officer. Nangangamba naman si Senator Sani Agcara na magiging epekto ng pagpatay kay G.Ek Jo sa pagpasok ng mga Koreanong turista sa ating bansa. Bombo International News. International News. Bombo International News. Malaking usapin pa rin sa Amerika itong pagpapatuloy daw kinaman balakin ni US President Donald Trump na magtayo ng border wall nila o sa pagitan nila ng Mexico. May detalye pa si Bombo Juvino Galang. Magpapatupad ng pagtaas ng buwis si US President Donald Trump sa mga imported products. Ang nasabing hakbang ay para mapunan ang planong pagpapatayo ng border wall sa Mexico na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar. Sinabi ni White House Press Secretary Sean Spicer na mayroong 20% na buwis silang ipapataw sa mga imported products at hindi lamang ito para sa bansang Mexico. Anya na sa ganitong pagpapatupad ay kikita ang kanilang bansa ng $10 billion kada taon na sapat sa pagponto sa nasabing border wall. Nauna rito, kinansila na ng Mexican President ang pagdalaw nito kay Trump dahil sa hindi nito nagustuhan ang kahilingan na kanilang aakuin ang gastos sa pagpapatayo ng border sa pagitan ng US at Mexico. Samantala, hindi sang-ayon si British Prime Minister Theresa May sa balak na pagpapatupad ni Donald Trump ng torture sa kanyang pagbisita sa White House. Sinabi nito na nananatili ang paniniwala niya na hindi kinakailangan ang torture para sa paglaban ng anumang banta ng terorismo. Nanawagan na lamang ito ng magandang pagsasamahan nila ng US para sa paglaban ng terorismo. Si May ang siyang kauna-unahang world leader na bumisita sa US mula noong formal na umupo si Trump sa pagkapangulo ng Amerika. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Inamin ng Swiss tennis superstar na si Roger Federer na may ininda pala itong injury sa kanyang tuhod nung talunin niya ang kababayan na si Stan Wawrinka sa semifinal round na ginaganap ng Australian Open. Magunitan tinalo ni Federer si Wawrinka at makaharap niya sa finals ang sinumang mananalo naman sa pagitan ni Rafael Nadal at Grigor Dimitrov. Samantala sa women's tennis final ay maghaharap naman ang magkapatid na si Venus at Serena Williams. Mga kababayan, sana supportahan niyo po ako this coming January 30 for Miss Universe 2016 at sana po makoronahan din ako ni Pia ulit. The 65th Miss Universe Updates. Tatlong araw bago ang Miss Universe pageant, sino-sino na kaya ang mga frontrunners? Matapos naman ang preliminary competition kagabi. May detalye pat nandun mismo. Ito'y kinover kagabi ni Bombo Lisel Galana. Bombo Lisel.
Nahirapan umano ang mga judges sa pagpili ng magiging top 12 finalist ng 65th Miss Universe pageant batay sa ginanap na preliminary competition kagabi. Matapos ang 3 oras na preliminary show, sinabi ni 1993 Miss Universe Dayanara Torres na isa sa nagsilbing hurado, mahirap na trabaho ang kanilang ginawa. Nakahinga naman ng maluwag ang modelo at Real Housewives of Atlanta star na si Cynthia Bailey na natapos na ang kanyang obligasyon. Mistula kasing walang itulak kabigin sa 86 na mga kandidata na rumampas suot ang kanilang swimsuit, evening gown at national costume sa harap ng 5-member panel of judges at daan-daang fans sa arena. Ngunit mas nagningning ang mga pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina, Miss Thailand Chalita Swanson, Miss Venezuela Mariam Habak, Andrea Tovar ng Colombia, Miss Nicaragua Marina Jacobi, Raisa Santos ng Brazil at iba pang Asian beauties kagaya ng mga candidates mula Indonesia, Japan at Malaysia. Sa swimsuit round, inirampa ni Medina ang green and white striped two-piece habang sa evening gown, isang emerald green na layered na spaghetti strap gown ang napili ni Miss Philippines. Umani ng iba't ibang reaksyon ang evening gown ni Medina na gawa ng designer na si Rhett Iyala. Para sa ilang netizens, masyado raw simple ang gown kahit na elegante. Ngunit para naman sa ilang pageant experts, nalaro ng maayos ng interior designer model ang intricate layers ng kanyang gown dahil sa magaling ng pagrampa nito. Napapabunyi naman ang buong arena sa tuwing rumarampa ang 21-year-old microbiology student na si Miss Thailand. Bukod sa malaking Thailand flag, may mga torotot pang dala ang cheering squad ng beauty queen. Dramatic effect ang puting sequin gown ni Miss Venezuela na paglabas nito ay binalot muna ng ruffled coat bago inilantad sa harap ng mga judges. Test of poise and creativity naman ang national costume presentation para sa mga candidates at may ilang nag-stand out ngunit mayroon ding sumablay. Dito ipinakita ni Maxine sa unang pagkakataon ang kanyang national costume na taliwas sa kadalasan ay ternong ginagamit ng mga pambato ng Pilipinas. Mindanaoan theme ang look ni Maxine na inspired ng vintage o maliliit na sasakyang dagat habang ang accessories ay mga South Sea pearls. Ang 1 million pesos na headpiece ni Medina ay gawa din sa South Sea pearls at hango sa disenyo ng corals. Karamihan sa national costume na ipinarada ng mga kandidata, kagaya ni na Miss Russia at Miss Ecuador, ay gawa sa feathers at may malalaking pakpak na inspired ng national birds sa kanilang bansa. Umani naman ang hiyawan ang Moulin Rouge costume ni Miss France Iris Metineri. Ngunit sumablay ang superhero costume ni Miss USA Deshona Barber nang bigong magbukas ang higanting pakpak nito. Kailangan namang i-escort ni Miss Venezuela dahil hindi na nito kinayang rumampa sa entablado sa kanyang Sea Goddess-inspired costume. Napunta kina Miss Uruguay at Miss Nicaragua ang heaviest national costume award dahil sa kanilang outfits na tumitimbang ng 20 at 30 pounds. Ang preliminary competition ay ang magiging batayan ng pipiliing top 12 na siyang ia-anunsyo sa Grand Coronation ng Miss Universe pageant sa darating na January 30. Bumbo Lizal Galan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bumbo! Samantala mga kaibigan naman sa nagabang sa Lotto Draw kagabi ng PCSO, ang mga winning number combination sa 642 Lotto ay 9, 6, 3, 39, 4, 32. Ang jackpot prize umabot na po ng 28.8 million pesos. Wala pa rin nanalo. Sa Super Lotto naman 649, ang winning number combinations ay 35, 26, 39, 23, 40 at 2. Ang jackpot prize 16 million. Wala pong nanalo sa 2 digits naman, 9 at 7. Sa 3 digits, 4, 8 at 1. Bumbo Business News. Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Balik sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 49 pesos and 84 centavos. Yung Singaporean dollar naman ay 35 pesos and 29 centavos. Yung Hong Kong dollar, katumbas yan sa bansa ng 6 pesos and 42 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay katumbas naman sa Pilipinas, 13 pesos at 29 centimos. Ang Bumbo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Mga tinaguriang frontrunners lumutang matapos ang preliminary competition kagabi sa Miss Universe pageant. Ilang candidates sumablay sa national costume nila.
Ang PNP may hamon naman sa kusang investigasyon sa mga kaso ng tanim na droga na natuklasan din sa Senado. Panibagong mga testigo raw sa pagpatay sa Korean businessman tiniyak na haharap na rin sa susunod na pagdinig. Ang Pangulong Duterte makilang beses daw nagsorry sa Korean ambassador kaugnay pa rin sa pagpatay sa bansa ng ilang pulis ng kanilang kababayan. Dating Special Action Force Director Retired General Napeñas itinangging nagbigay ng direktang atas sa kanya si dating Pangulong Aquino hinggil pa rin sa mamasapan operation. Nagalak din daw siya sa balaki ng Pangulong Duterte na magtayo ng panibagong investigating body. Samantala, dalawang sunog na bangkay nakita naman sa loob ng kotse sa lalawigan ng Leyte, hindi pa rin makilala. Balita naman sa ibayong dagat, si US President Donald Trump magpatupad na rin ang pagtaas ng buwis para daw mapunan ang pagpapatayo niya na balaki ng border wall sa kalapit na bansang Mexico. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin anchorman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo! At sumainyo ang